God Level Demon Chapter 31-40. Tumulo ng plano ni Zia Ping na pumunta sa istasyon para umalis sa Black Moon City, biglang may paalala mula sa sistema, may mga taong walang katapusang galit sa host at ginagantimpalaan ang 1,000 galit. Ano, nabigla rin si Zia Ping nang marinig ang boses na ito. Sa totoo lang, may isang taong may walang katapusang galit sa kanyang sarili. Sino kaya ito? Mukhang wala naman siyang ginawang masama, pinatay lang niya ang ilang baliw sa ilalim ng lupa. Dahil ba pinatay niya ang karelasyon ng binata? Agad niyang naisip ang binata na kakapatay lang niya. Nang makita niya ito, alam niyang mahal ang hindi mayaman, hindi ang ordinaryong tao. Ngayon, pinatay na niya ang kabilang panig, at tiyak na magdudulot ito ng malaking gulo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zia Ping na may mga taong mapupuot at magtitiis. Sa totoo lang, medyo mali talaga ang sitwasyon. Maingat na naglakad si Zia Ping patungo sa istasyon. Nang maglakad siya papunta sa isang eskinita malapit sa istasyon, agad niyang natuklasan na ang mga gang na nagpapatrolya sa paligid ay 5 o 6 na beses na mas marami kaysa dati. Malinaw niyang nakita na isang lalaking itim, isang matangkad na lalaki, nakasuot ng salaming pang-araw, ang naglalakad sa paligid ng istasyon, halos lahat ng dako sa istasyon, parang isang sundalo, binabantayan. Sino mang malapit sa istasyon ay haharangan ng mga itim na lalaking ito at hahanapin kung may mga bagay sa bangkay. Pagkatapos ng walang problema, isasakay sila sa tren at papayagang umalis. Kapag may problema, agad itong sakupin at pahirapan. Mukhang malaking problema talaga ito. Tinatayang hindi simple ang pagkakakilanlan ng patay na binata. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, at ginamit niya ang kanyang mga mata upang makinig sa Dafa at maunawaan ang sitwasyon sa paligid niya. Agad niyang natuklasan na hindi lamang ang istasyon, kundi pati na rin ang mga kalapit na lugar ay maraming nakatagong mga itim na tao. Maingat nilang tiningnan ang bawat naglalakad at hindi binibitawan ang sinumang kaina-hinalang tao. Di nagtagal, nakakita si Zia Ping ng ilang mga itim na nag-uusap sa malapit. Nako, ang laking putok, ang tagal ko nang hindi nakakakita ng ganitong eksena. Hindi ba, nabalitaan kong galit na galit si Zing, ginagamit ang kanyang pinakamataas na autoridad, tinatanggal ang mga miyembro ng buong kumpanya, at inutusan pa ang mga miyembro sa paligid. Kailangang patayin ang mamamatay tao. Kapag may nakahuli nito, maraming gantimpala. Normal lang ito, pinatay ang anak ko, at sino ba ang hindi magagalit? Nako, patay na ang mamamatay tao, at nagsasalita ang supervisor ni Zing. Nang mahuli niya ang mamamatay tao, agad niyang dinurog ang bangkay at natagpuan pa ang pagkakakilanlan nito at nilipol ang siyam. Napakainit talaga, pero may mga kapamilya pa rin ako, pero nakakasakit ito sa samahan namin ng mga itim na oso. Oo, maglakas loob kang patayin ang grupo ng mga itim na oso ko, pero pati na rin ang mga taong ligtas na umalis, wala ni isa. Matalino, huwag mong hayaang makatakas ang mamamatay tao. Siyempre, kanina pa ako nakatitig, at hinding-hindi ko bibitawan ang sinumang kaina-hinalang tao. Maraming lalaking itim ang maraming pinag-usapan, at pinagmasdan sila ng may pagbabantay. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang naging malungkot ang mukha ni Zia Ping. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kainit ang mga tao sa Black Bear Company. Kung matuklasan ng kabilang panig ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tiyak na magdudulot ito ng malaking problema sa kanyang pamilya. Mabuti na lang at handa na siya ng maaga, at may isang taong may maskara para baguhin ang kanyang hitsura, at hindi mahahanap ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan maliban kung mawalan siya ng kamay at mahuli. Dapat hindi ako nakita ng mga tao ng Black Bear Company. Nag-ingat na ako bago ko pa ito nagawa ng ilang beses. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, pero halos imposibleng makasakay sa tren ng ligtas. Kapag malapit ka na sa tren, agad na matutuklasan ang gintong gamot at ang mga panlilinlang ko sa katawan. Kung itatapon niya ang mga bagay na ito, ligtas siyang makakatakas, ngunit hindi niya nais, at ayaw niyang gawing mas mura ang mga bagay na ito kaysa sa iba, kaya gusto niya ng isang paraan na nag-aalok ng pinakamahusay sa parehong mundo. Tama, kailangan kong tingnan kung ano ang nasa System Mall, maaalis mo ang kasalukuyang kalagayan. Agad na binuksan ng puso ni Zia Ping ang System Mall sa kanyang isipan, at tiningnan ang mga bagay sa itaas. Umabot ng kalahating oras ang investigasyong ito, at sa wakas ay nakahanap siya ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Si Invisible Dan, na nagkakahalaga ng 1,200 puot. Ang ganitong uri ng gamot ay may espesyal na epekto. Kapag nainom na, maaari itong agad na magtagpo sa hininga ng katawan, nakatago at hindi nakikita, at hindi mapapansin ng mga nakapalibot na nilalang ang kanilang pag-iral, at ang epekto ay 1 oras lamang. Kung iinuman mo ang lunas na ito, madali siyang makakaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, labis na natakot si Zia Ping sa karneng ito. Ito ay puno ng 100 at 200 halaga ng puot. Matagal na siyang naipon, at ngayon ay mayroon na lamang 1,000 halaga ng puot. Tabyusan mo na lang itong gamot na ito, halos lahat nawala sa kanya, paano siya magiging handa? Hindi pwedeng hayaan na ganito ang grupo ng mga itim na oso, napilitan pa nga akong mapunta sa ganitong desperadong sitwasyon, nagpadala ng napakaraming tao para habulin ako, hindi man lang nila masaklian ang kabaitan ng grupo ng mga itim na oso, tapos parang napakagalang ko naman. Nagpakita ng kislap ng liwanag ang mga mata ni Zia Ping, at agad na bumuo ng iba't ibang plano ang kanyang isipan.
Kailangan niyang basagin ang samahan ng mga itim na oso at handa siyang umalis sa Black Moon City, kung hindi ay hindi niya kayang lunukan ang hiningang ito. Tuldok 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 tuldok. Pagkalipas ng isang oras, ang unang palapag ng gusali ng Black Bear Company. Si Jing Cheng, pati na rin ang kanyang anak na si Song Hui, at ilang mga katiwala ay nakatayo sa unang palapag ng bulwagan, ang kanilang mga mukha ay napakalungkot, sadyang makulimlim, at ang kapaligiran ay napakalungkot. Ano ang problema? Nakatitig si Jing Cheng sa sarili niyang tauhan, at sumiklab ang kanyang galit, isang oras na ang lumipas, alam mo ba? Wala kang makitang palatandaan, gusto ng kumpanya na gamitin mo ang basurang ito. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan ito, halatang ginamit niya ang mga mapagkukunan ng buong kumpanya, at libu-libong miyembro ang ipinadala upang palibutan ang lugar. Ayon sa normal na logika, kahit ang mga langaw ay hindi kayang lumipad. Pero hindi nila ito mahanap. Wala silang makitang kahit ano. Tila hindi nakikita ang mamamatay tao, nawawala ng walang bakas. Pasensya na, ngumiti ng mapait si Song Hui, Supervisor, ginawa talaga namin ang aming makakaya, lahat ng tao ay pinaalis, at hinanap pa ang bawat naglalakad, ngunit wala silang nakita, na parang naglalaho ang lalaki, bago pa ito makahanap ng bakas ng mga palatandaan, ngunit kalahating oras na ang lumipas ay nawala ang lalaki ng walang bakas. Nangangahas akong hulaan na ang lalaki ay may mga kasabwat, at ang kapangyarihan ay hindi simple. Tumanggo rin ang iba, kung wala ang tulong ng kanilang mga kasamahan, imposibleng maalis ang kanilang pagsubaybay. Ang mga bar aisles ng bigas ay pawang mga mangkok ng bigas. Hindi mapigilan si Jing Cheng at ang kanyang init ng ulo ay napakalakas, ngunit alam din niya na ang Black Moon City ay hindi lamang isang gangster ng Black Bear Company, kundi pati na rin ang mas maraming makapangyarihang gang kaysa sa Black Bear Company. Kung makakatulong ang mga karakter ng gang, kahit ang kumpanya ng itim na oso ay hindi makakatulong kundi makilala lamang ito. Pero makikilala ng kumpanya ng itim na oso ang halaman, siya naman si Jing Cheng ay talagang hindi. Supervisor. Bigla, si Song Hui ay tumingin sa harapan ng may takot, itinuro ang kanyang mga daliri, at nang ineg sa pintuan ng bulwagan, tingnan mo, may isang blankong papel, isang bagay na isusulat. Ano? Nang marinig ko si Song Hui, nagulat ang lahat. Agad ko itong tiningnan. May isang piraso ng puting papel na nakadikit sa pinto at tila may nakasulat na mga salita. Anong nangyari? Kailan lumabas ang puting papel na ito rito? Malungkot at sumigaw ang mukha ni Jing Cheng. Paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Paano ka basta-basta nakakasulat dito? Hindi, malinaw na naaalala ko. Ang pintong ito ay orihinal na walang puting papel. Bigla na lang itong lumitaw dito. Pakiramdam ni Song Hui ay nanlamig ang kanyang puso. Talagang hindi ito para sa atin. Bigla na lang nandyan. Nakaramdam ng lamig sa ilalim ng kanilang mga paa ang mga taong naruroon. Lahat sila ay mahusay sa martial arts, ngunit wala silang napansin. Bigla, isang blankong papel ang nakapaskil sa malapit. Kung gusto silang patayin ng kabilang panig, hindi ba't madali lang naman? Tingnan mo, ano ang isinulat mo? Sumimangot ng malalim si Jing Cheng. Pakiramdam din niya ay hindi ito pangkaraniwan. Ayon sa pag-aayos ng kanyang martial arts, wala siyang mapansing anumang galaw. Pero dahil lang wala siyang nararamdaman, kakaiba na iyon. Oo, tiniis ni Song Hui Cheng ang panloob na takot. Nang tumingin siya sa unahan, binasa niya ang mga salitang nasa itaas, salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Dahil dito, magpapadala ako ng regalo sa Black Bear Company. Nagpapasalamat ako, lagda, pag-aaksaya. Malaking regalo. Nagkaharap-harapan ng mga taong naruroon, hindi alam ang sasabihin, ano ba itong malaking regalo? Hindi kaya ginawa ito ng kabilang panig para pasalamatan sila sa pagsama sa itim na oso. Ang problema, ang kumpanya nila ng mga itim na oso ay isang gangster, walang kasamaan, walang pagpatay, walang pamilya, walang regalo, walang sorpresa, walang pasasalamat, walang utang na loob. Sino ang basura? Tanong ni Jing Cheng. Umiiling sina Song Hui at ang iba pa, hindi ko alam, hindi ko pa naririnig ang pangalang ito. Nako, masama ito, may panganib dito, bilasan mo. Biglang tumigas ang balahibo ni Jing Cheng, at isang malakas na banta ang kumalat sa buong katawan. Nabalot ng takot sa kamatayan ang kanyang pang-anim na pandama. Kasabay ng isang kalabog, nanigas ang kanyang mga kalamnan, parang isang polar bear, marahas na tumatakbo palabas ng gusali, kasabay ng sipol ng hangin. Pero huli na ang lahat. Boom! Bigla, sa sandaling ito, ang mga time-lapse micronuclear bullets na umambush sa Black Bear Company ay agad na sumabog, ang lakas ay katumbas ng daan-daang toneladang pampasabog, at biglang sumabog ang buong gusali ng Black Bear Company. Maging ang daan-daang metro ng mga parisukat ay nawasak, at ang malalakas na pagbabago-bago ng mga poste ay umikot, ang hangin ay halos namuo, at ang lindol ay nayanig, at ang salamin sa loob ng ilang kilometro ay nabasag. Hindi, sigaw ni na Song Hui at ng iba pa, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng nakakatakot na tingin, ngunit ang kanilang bilis ng reaksyon ay hindi nakahabol kay Jing Cheng, at sila ay sabay-sabay na inilibing sa Black Bear Company. Kahit napakabilis ng reaksyon ni Jing Cheng at sapat ang lakas ng kanyang katawan, ang lakas ng pagsabog ay kakilakilabot pa rin.
Direktang nasugatan siya ng malalaking pagbabago bago ng pagsabog, at maging ang langit ay nagpabagsak ng hindi mabilang na malalaking bato. Ito ang mga reinforced concrete ng gusali, na nahuhulog mula sa mataas na lugar. Para itong isang bulalakaw, sapat na ito upang mahayla ang lupa mula sa isang kakilakilabot at malalim na hukay. Hoy! Pagkalipas ng ilang minuto, ang buong grupo ng mga itim na oso ay pinasabog at ginutay-gutay. May mga batong pang-imburnal sa konstruksyon sa lahat ng dako, at ito ay sira-sira, at may malalaking hukay sa lupa, na parang hindi ito naiiba sa mga guho. Isang figure na nagpupumiglas palabas ng bato, siya ay duguan, malubhang na sugatan, ang kanyang mukha ay natigilan, at tila ang kanyang galit ay labis na sukdulan. Siya si Xing Cheng, at siya ang pinakamalakas sa martial arts, kahit na bigla na lamang ang pag-atake ng terorista ay maaari ring makatakas sa unang pagkakataon at maging lubos na mabubuhay. Kakulangan, si Xing Cheng yang Tian Xiaoxiao, parang hinihipan lang ang baga, ang lakas ng loob mong pasabugan ang gusali ng kumpanya ng itim na oso ko, ang lakas ng loob mong gumawa ng ganito kalaking bagay, sa tingin mo ba ay nakatakas ka na? Mabubuhay ka pa ba? Patay ka na, alam mo ba na patay ka na? Kahit nasa mundo ka pa, walang magliligtas sa iyo. Sumusumpa ako, huhulihin kita, wawasakin at wawasakin ang Siyam. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kagalit. May mga taong nang ahas na harapin ang kanilang mga sarili, nang ahas na harapin ang Black Bear Company, at inambush pa ang mga naka-oras na micronuclear bomb para pasabugan ang buong gusali ng Black Bear Company. Walang katulad, ito ay isa lamang walang katulad na pangyayari. Ito ay malinaw na isang provokasyon, ibig sabihin, ang pagganap bilang mukha ng kumpanya ng itim na oso, ay nakakahiya sa kanila. Kung ang kanilang kumpanya ng mga itim na oso ay hindi lalaban at hindi arestuhin ang kaparangan na ito, ang kanilang kumpanya ng mga itim na oso ay mawawalan ng mukha, at hindi nito iaangat ang ulo nito sa Black Moon City. At si Xing Cheng, na magigiba dahil sa insidenteng ito, ay matinding tatamaan, at ang posisyon ng supervisor ay tiyak na hindi garantisado. Hoy! Bigla, may mahigit 100 bato na lumilipad sa di-kalayuan, na parang mga bala ang pinaputok, pinupunit ang hangin, lumilikha ng matalas na boses, at ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot, at agad nitong tinakpan ang katawan ni Xing Cheng. Ano? May mga ambush. Nabigla si Xing Cheng. Hindi niya inaasahan na pasabugan ang buong gusali ng Black Bear Company. Hindi nakatakas ang mamamatay tao. Sa halip, nanatili siya sa parehong lugar at nakita ang pagpatay ng mga nakaligtas. Gayunpaman, kung tutuusin, siya ang pinakamalakas sa Siyam na araw na langit ng martial arts. Kahit na mayroon siyang bomba, nawala na ang halos lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit mayroon din siyang kaunting lakas, na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Hoy! Parang kuryente ang kanyang binaril, at sa isang kisap mata, Siyam na suntok ang kanyang natanggap. Ang bawat suntok ay mahigit sa 10,000 libra. Tila isa itong umuungal na oso. Nakakakilabot ito. Hindi ko alam kung gaano katindi ang takot ng mga oso kaysa sa mga oso. Sa isang iglap, ang mga batong ito ay nabasag ng nabasag. Hoy! Gayunpaman, ang atake ng kalaban ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Mahigit 100 putok ng laser ang halos tumakip sa katawan ni Xing Cheng. Bawat laser ay nakatutok sa susi. Kapag nataman, tiyak na papatayin ito. Bastos! Hingal na sabi ni Xing Cheng, sinusubukang pigilan ang sarili, kumikislap ang katawan, tumatalon, parang spring ang mga binti, at biglang tumalon palayo sa sakop ng laser shooting. Bago pa siya makahinga ng maluwag, biglang dumating ang isang kakilakilabot na puwersa, na parang umungal ang tigre, at sa sobrang kahanga-hanga ay nasalo niya ang mga kapintasan ni Xing Cheng at hindi na niya nagawang lumaban. Boom! Matigas ang kamao sa dibdib ni Xing Cheng. Sa sandaling iyon, 3 tadyang ang naputol. Lumipad palabas ang buong katawan, parang mga piraso ng papel, at walang anumang pagtutol. Sino yan? Sino yan? Ikaw ba yan? Ilang na lugar ba yan? Sigaw ni Xing Cheng, sukdulan ng kalungkutan, dahil wala pa siyang nakikitang kahit anong figure sa paligid niya hanggang ngayon. Kahit na tinamaan siya ng suntok, hindi niya makita kung sino ang umaatake sa kanya, na parabang hindi niya nakikita ang kalaban. Oo, isa akong kaparangan. Isang boses ang umalangaw mula sa himpapawid. Kasabay ng isang putok, isang laser shot. Hindi, nakita ito ni Xing Cheng, at labis siyang natakot. Hindi siya maiiwasang mapadpad sa ere. Walang lugar na mahihiram. Hindi siya makaiwas. Kumurap ang laser, at natigilan siya. Ang ulo. Patay na si Xing Cheng. Malamig na tiningnan ni Xia Ping ang pagkamatay ni Xing Cheng, at walang anumang pagbabago sa kanyang puso. Digmaan ito. Kung hindi mamamatay ang lalaking ito, naghihintay sa kanyang paghihiganti, ibig sabihin ay patay na siya at patay na ang kanyang pamilya. Walang tama o mali, tanging ang posisyon lang. Sa madaling salita, kung ikaw ay kunin ng kabilang partido, natatakot ako na ito ay talagang isang kaligtasan, at hindi ka maaaring mamatay, kaya hindi niya ito maaaring panatilihin. Hindi ko inaasahan na magiging maayos ang lahat. Matapos kumislap ang mga mata ni Xia Ping at ipagpalit niya ang di nakikitang si Dan, palihim siyang lumapit sa paligid ng Black Bear Company, nagmasid sa paligid, at pagkatapos ay kinuha ang di nakikitang si Dan. Pagkatapos ay sinamantala niya ang katotohanang walang nakatagpo sa kanyang sarili, at siya'y nagtago sa loob ng bodega ng gusali ng itim na oso.
Tutal, isa itong black market, na nagbebenta ng mga droga, halimaw, mga halamang gamot, mga armas, at iba't ibang ipinagbabawal na bagay. Nakakalungkot na kakaunti lang ang mga bagay na kaya niyang kunin. Sa wakas ay nakahanap na siya ng 20 bote ng gintong parmasya. Ang iba pang mga bagay ay hindi niya ito makita, o hindi niya ito matanggap. Ang magagawa na lang niya ay sumuko. Sa wakas, nakakita siya ng ilang naka-oras na micronuclear na bala sa bodega, itinakda ang oras ng pagsabog, winasak ang buong gusali ng itim na oso, at inilibing ang lahat ng mga kalaban sa loob. Naging maayos ang plano, walang makakahadlang sa kanya, at maging ang salari na si Xing Cheng ay pinatay mismo. Gayunpaman, kung sisibog ang buong gusali ng itim na oso, natatakot ako na talagang magalit ang grupo ng itim na oso. Tiningnan ni Xiaping ang gusali ng itim na oso na ginawang guho. Alam niyang wala rito ang punong himpilan ng Black Bear Company. Isa lamang itong sangay ng gusaling ito. Pagkatapos ng pambobomba, hindi na nito masasaktan ang Black Bear Company. Pero siguradong makakairita ito sa isa't isa. Kalimutan mo na lang yan, pagkatapos ng insidenteng ito, bumalik na ako sa lungsod ng Tianshui. Tinatayang imposible nang bumalik dito sa hinaharap. Nakakasakit ang makasakit ng damdamin. Lumingon si Xiaping. Kung hindi maiiwasan ang makasakit ng damdamin, hindi pa rin ito kasing husay ng dati. Nang maisip ito, agad siyang gumamit ng laser gun, kinalabot ang gatilyo, at umukit ng ilang malalaking karakter sa lupa, na malinaw na nakalagay sa harap ng katawan ni Xing Cheng, mamamatay tao, ang apoy. Ang kaparangan na ito ay isang codename para sa kanya. Ang layunin ay makihalubilo at makakita. Sige, ganito na lang, bumili ka na ng tiket at bumalik ka na sa Tianshui City. Nang makita ang mga taong ito, labis na nasiyahan si Xiaping, itinapon ang laser gun, at saka dinampot ang isang pakete para sa kanyang katawan, at tumakas ang istasyon. May kalahating oras pa para sa epekto ng di nakikitang si Dan, at kailangan na niyang magmadali. Tuldok 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 tuldok. Hoy! Pagkaalis ni Xiaping ng ilang sandali, may mahigit 100 tao na nagmumula sa malayo. Lahat sila ay miyembro ng Black Bear Company. Nagpatrolya sila sa paligid at narinig ang tunog ng pagsabog dito. Mabilis silang lahat na dumating. Anong nangyari? Sumabog ang gusali ng kumpanya natin. Gulat na gulat ang isang lalaking nakaitim na suit. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang gusaling dating 12-dosenang palapag ay ngayon ay naging mga guho na. At ang mga miyembro ng gang sa loob, isa-isa ay mga trahedya na pagkamatay. Tingnan mo, patay na rin si Xing, at ang ulo niya ay natama ng bala. Isa pang lalaking nakaitim na suit ang manghang-mangharing nakatingin sa bangkay na nakahiga sa lupa. Ang lalaki ay isang Xing Cheng na may martial art. Nako, aling asterisk 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 ba yan? Masyadong seryoso ito. Hindi natin ito kayang hawakan. Kailangan nating ipaalam sa mga tao sa departamentong ito. Mahigit 100 lalaking nakaitim na suit ang maraming pinag-usapan, at ang kanilang mga mukha ay sukdulan na pangit. Agad nilang tinanggal ang communicator at ipinaalam sa mga senior executive ng headquarters ng Black Bear Company. Pagkalipas ng kalahating oras, isang lumulutang na sasakyan ang lumipad mula sa himpapawid at lumapag sa lupa. Isinara niya ng malakas ang pinto at binuksan ito. Mula roon, lumabas siya sa lalaki ng may malakas na paghinga at nakasuot ng training suit. Ang una ay nakasuot ng puting uniforme para sa ehersisyo na may kutsilyo sa mukha at isang mabangis na lalaking nasa katanghaliang gulang. Lumabas siya ng nakasabit na sasakyan, at isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa likuran niya ng may paggalang at respeto, at ang kapaligiran ay hindi nang ahas na lumabas. Siya ay isang veterano ng Black Bear Company, si Diane, na nakarating sa matibay na posisyon sa militar. Sayang ang panununog na may kinalaman sa pagpatay. Nakita ng lalaking may kutsilyo, si Diane, ang ilang malalaking karakter sa harap ng katawan ni Xing Cheng. Ang kanyang mga mata ay puno ng karahasan, isang malaking tapang, isang malaking abdo ng aso, pumunta sa aking grupo ng itim na oso para pumatay at magsunog, at nang ahas na mag-iwan ng pangalan. Pag-aaksaya ito, sino ba yan? Tiningnan niya ang dosenang lalaking nakaitim na suit sa harap. Hindi ko alam, baka baguhan lang yan. Mabilis na sabi ng isang lalaking nakaitim na Amerikana, pero siguradong malapit ang relasyon niya sa mga traidor ng kumpanya natin. Sinasabing pinatay niya ang traidor ng kumpanya sa isang eskinita at kinuha ito. Nakuha niya ang 20 bote ng gintong batika, at ang mga panloloko na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Kaya, naglabas ng utos ang supervisor ni Xing at nagpadala ng hindi mabilang na mga amo para patayin siya. Hindi niya inaasahan na papatayin siya nito sa harap ng mahigit 100 tao. Kahit ang anak ng supervisor ni Xing ay namatay sa kanyang mga kamay. Pero hindi namin inakala na ganoon na lang siya kagalit na ganoon na lang kagalit kaya direktang pinatay niya ang gusali ng kumpanya ng mga itim na oso ko, na nagpasabog sa ulo ni Xing, at sinundan ng libing ang buong gusali. Galit na galit siya na kahit mabasag ang ulo niya, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay magiging mamamatay tao sa ganoong punto. Halos patay na siya sa napapaligiran nila, at naisip pa rin niyang gumanti. Nakakapangilabot iyon. Galit na galit ang ibang mga lalaking nakaitim na suit. Walang nang ahas na pukawin ang grupo ng mga itim na oso, patayin ang kanilang mga tao, sirain ang kanilang mga pugad, at nakawin ang kanilang mga gamit.
Kung wala pa rin silang pakialam, mga gangster pa rin ba sila? Mabuti, napakabuti. Ngumiti si Diane Gas, ang taong pumatay sa akin, ngunit kinuha rin ang aming mga gamit, at lantaran pang iniwan ang pangalan, isang pagpatay at panununog, tila tuluyang nawasak ang aming kumpanya ng itim na oso. Nakakatuwa agad sa buong mundo. Wala akong pakialam kung sino siya, kahit ano pa ang pinagmulan niya, maglakas loob kang pumunta sa Black Moon City, hilahin ang ihi sa ulo ng kumpanya ng itim na oso ko, tiyak na hindi ko siya patatawarin. Basta't may makapagbibigay ng mga clue, gantimpalaan. Basta't makakita ka ng kahit kaunting bakas ng mga palatandaan, patayin mo siya. Walang sino man ang maaaring makasakit sa aking grupo ng mga itim na oso, at maaari itong maging ligtas. Kasabay ng isang malakas na kalabog, inihagis niya ito sa lupa, at sumabog ang gas. Isang kakilakilabot na puwersa ang sumabog. Ang pambobomba sa lupa ay biglang nagpakita ng isang malaking hukay na may diametrong 5 o 6 na metro. Kumalat ang mga bitek, na parang mga sapot ng gagamba, nayanig ang buong mundo, at ang mga sound wave ay naipadala ng 5 o 6 na kilometro ang layo. Oo, sumigaw ang isang grupo ng mga miyembro ng kumpanya ng itim na oso, ang kanilang mga mata ay labis na galit, at napakaliit nila kaya hindi nila mahawakan ang kaparangan. Tumanggi silang sumuko. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, nakasakay na si Ziaping sa tren pabalik sa lungsod ng Tianshui. Sa oras na ito, naglaho na ang di nakikitang lakas ni Dan. Nabunyag na ang hugis ng kanyang katawan. Bago siya pumunta sa istasyon nang hindi niya namamaliin, sumakay na siya sa tren sa Inidoro at naglaho. Kahit na mas malaki ang Black Bear Company, nangangahas lamang itong maghintay sa labas, at hindi nangangahas na pumasok sa istasyon para manggulo. Tutal, laban ito sa federal na pamahalaan at naghahanap ng kamatayan. Drip, ang host ay pumupukaw ng maraming kaaway, nagdudulot ng galit sa kalangitan, hate value dagdag 10, hate value dagdag 10. Sa oras na ito, naririnig ni Ziaping ang boses ng sistema. Lungsod ng Tianshui, tahanan ni Ziaping, kinabukasan, sumikat ang araw mula sa bintana, napakagaan. Tawag, naupo si Ziaping Guan sa malaking kama sa kwarto, at huminga ng malalim, halos maging isang sangkap, naging isang puting pagsasanay, ang katawan ay nakakagalit, tulad ng alon ng dagat, hinayaan ang katawan na mapuno ng pagsabog. Idinilat niya ng mariin ang kanyang mga mata at nagpakawala ng gininto ang liwanag ng mapang-akit na kapaligiran. Ang mahiwagang kapangyarihan ay sumili ng malalim sa kanyang balintataw, na parang may suot na puwang. Pagkatapos ng isang gabing paglilinang, uminom siya ng isang bote ng gintong gamot at nagparamdam sa kanya ng matinding galit. Ito rin ay lumakas ng malaki, mas malakas kaysa noong nakaraang araw, at ang lakas ay patuloy na tumataas. Isa itong gininto ang lunas, at ang enerhiyang nakapaloob dito ay lubos na dalisay at napakalaki. Hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong ahente ng enerhiya. Kumislap ang mga mata ni Ziaping at labis siyang nasiyahan. Kagabi, uminom siya ng isang bote ng gintong gamot, tinulungan siya sa kanyang cultivation, at hindi niya pinatay ang purong yang. Ang resulta ay isang mabilis na pagunlad. Isang gabi lamang iyon, na maihahambing sa cultivation sa nakalipas na 3 buwan. May isip kung gaano kalaki ang naitulong sa kanya ng Gold Pharmacy. Gayunpaman, napakamahal din ng presyo. Ang isang bote ay nangangailangan ng 500,000 federal na barya. Hindi kayang bilhin ito ng mga ordinaryong tao. Mabuti na lang at kayang inumin ito ng mga sobrang mayayaman kahit anong oras nila gusto. Mabuti na lang at nakapunta ako sa Black Moon City ngayon at nabigyan ako ng 40 bote ng gintong gamot. Sa pagkakataong ito, napakalaki nito. Bahagyang ngumiti si Ziaping. Sa simula ay gusto niyang pumunta sa Black Moon City para bumili ng gintong gamot. Pero sino ang makakaisip, magkakaroon ng ganitong karumaldumal na aksidente, muntik nang mamatay sa lungsod ng kasalanan, pero sa kabutihang palad ay ligtas siyang nakabalik, at nakakuha pa ng gintong gamot na nagkakahalaga ng 20 milyong federal na dolyar. Malaking halaga ito, at kahit isulat niya ang kita ng nobela, tinatayang hindi ito ganoon kabilis. Siyempre, isa rin itong swerteng hindi inaasahan, isang magnanakaw, hindi makakita ng liwanag. Kapag nakita mo na ang liwanag, tinatayang ang mga tao ng Black Bear Company ay pupunta sa pintuan, at maging ang departamento ng gobyerno ay hahanapin siya upang magayos ng mga account at ituloy ang legal na responsibilidad, at pagkatapos ay mapapahamak siya. Pero kahit ano pa man, ligtas siyang nakabalik, at nakatanggap pa ng magagandang benepisyo, na isang magandang bagay sa huli. Matapos uminom ng 3 o 4 na bote ng gintong gamot, inaabot ako ng 1 buwan para malagpasan ang ika-6 na meridian at makarating sa 6 na araw na martial arts. Kinurot ni Ziaping ang kanyang kamao. Ang dahilan kung bakit inaabot ng 1 buwan ay dahil hindi ito maaaring uminom ng gamot na ginto ng tuloy-tuloy. Ang tinatawag na sobra, limitado rin ang pagsipsip ng katawan. Sa tuwing iinom siya ng 1 bote ng gintong gamot, kailangan niyang gumugol ng 1 linggo para mag-ehersisyo ang katawan, lubusang matuno ang enerhiya ng gintong gamot, at pagtibayin ang pundasyon ng martial arts. Kung iinom siya ng sobra ng sabay-sabay, hindi lamang ito makakasama sa kanyang katawan, kundi mawawala pa niya ang pundasyon ng martial arts, na haantong sa kawalang tatag. Napakahirap ma-promote sa militar at mas mataas pa.
Gayunpaman, wala bang paraan para mapahusay ang kahusayan ng katawan sa pagsipsip ng enerhiya? Kumurap-kurap ang mga mata ni Ziaping, bagamat napakabilis ng kahusayan ng 6 na araw na pahinga sa 6 na araw ng martial arts, sa tingin niya ay hindi pa ito sapat. Tutal, 4 na buwan na lang bago ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Kung hindi mo pagbubutihin ang iyong cultivation sa lalong madaling panahon, hindi ka makakakuha ng magandang grado sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo at hindi ka makakapasok sa isang magandang unibersidad. Biglang lumabas ang boses ng sistema, ang host, nandoon pa rin ang pamamaraan. Ano, nabigla si Ziaping. Hindi niya inaasahan na biglang magbabago ang sistema, ngunit mabilis siyang kumalma at agad na nagtanong, ano ang paraan, sabi mo? Mayroong isang martial art na tinatawag na North Guardian. Sumagot ang sistema, isa itong kataas-taasang katawan, napakalakas, kayang sumipsip ng kapangyarihan, enerhiya, at iba pa na inatake ng kalaban, at baguhin ito bilang enerhiya ng sarili. Kahit sa pamamagitan ng mga pag-atake ng kaaway, pambubugbog, pagsira sa mga selula ng katawan, tisyo ng kalamnan, buto, at iba pa sa iyong katawan, at pagkatapos ay pagpapatakbo ng mahiwagang enerhiya ng buhay upang patuloy na ayusin ang mga nasirang tisyo ng katawan, ay maaaring lubos na mapabilis ang pagsipsip ng enerhiya ng katawan. Ang pangangatawan ay magiging mas malakas din. Kung ang may-ari ay magsasagawa ng ganitong paraan ng proteksyon sa katawan, at pagkatapos ay makikipagkompetensya sa iba, ito ay matatalo, upang mabilis nitong matuno ang labis na enerhiya ng katawan at maging mas malakas. Meditasyon sa hilaga. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Ziaping, at ang pagiging bagbog ay maaaring patuloy na lumakas, na nagpapataas ng kahusayan ng pagsipsip ng enerhiya ng katawan. Ito ay isang maginhawang pantulong na pamamaraan, masyadong katawa-tawa. Kahit sa Yan Wangsheng, hindi pa niya naririnig ang ganitong misteryosong mga ehersisyo, ngunit kung totoo ang pagsasanay na ito, kung gayon ito ang pinakamahusay na pantulong na pamamaraan para sa kanya. Ngunit kumalma pa rin siya, gaano karaming puot ang hinihingi ng gawain ito. Alam niya na walang-walang kabuluhang pananghalian sa mundo, at ito ay totoo lalo na sa sarili niyang sistema. Ang palitan ay nangangailangan ng kabuuang 1 milyong halaga ng puot, sagot ng sistema. Napaawang ang bibig ni Ziaping, oo naman, alam ko, paano magiging mura ang ganito kalakas na ehersisyo. Hindi sapat ang puot sa katawan ko. Medyo wala siyang magawa. Hindi, System Rogue, ito ang presyo para sa pag-redeem ng isang buong cheat, ngunit ang host ay maaari lamang mag-redeem ng unang layer ng mga cheat, at ang natitira ay maaaring i-redeem mamaya. Ito ay isang diskwento para sa host. Kaya mo rin to. Hindi ba't hulugan lang to? Nagningning ang mga mata ni Ziaping. Para sa kasalukuyan niyang larangan ng martial arts, medyo maluho ang pagtubusan sa lahat ng mga manloloko. Sikreto lang yan ang unang antas. Sapat na ang kasalukuyang pagsasanay. Sabihin na natin, magkano ang kailangan mo para matubos ang unang patong ng mga cheat? System Rogue, para matubos ang unang patong ng mga daya, kailangan ng 3,000 halaga ng puot. 3,000 halaga ng puot. Nagtanong si Ziaping, sapat na ba ang halaga ng puot ngayon? Mayroong kabuuang 2,600 na halaga ng pagkamuhi sa host, at mayroon pa ring 400. Tapat ang sistema. 400 pa rin. Medyo naawa si Ziaping. Noong nasa Black Moon City siya, maraming miyembro ng Black Bear Company ang napatay niya at nagdulot ng malaking sakuna. Maraming tao sa Black Bear Company ang napupuot sa kanya at nagdulot sa kanya ng matinding galit. Ang halagang ito ay hindi lamang nakapagligtas sa pagkawala ng di nakikitang si Dan, kundi kumita rin ng maliit na kita at nakakuha ng ilang benepisyo. Pero hindi ko inaasahan na sapat pala iyon. 400 pala iyon. Sige, bukas. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Ziaping nang maalala niya ito. Lunes bukas, araw ng kompetisyon sa pakikipaglaban sa paaralan. Kapag tumutugtog ako para sa klase, napakaraming estudyante ang nanunood ng labanan sa ibaba. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para maglabas ng puot. Siyempre, para makuha ang halaga ng puot, mas mabuti kung mas marami ang tao, bukas na ang pagkakataon. Naniniwala ako na sa kanyang husay sa pag-akit ng puot at paggamit ng 400 halaga ng puot, napakadali lang nito. At si Joe Tayan, pinisil ni Ziaping ang kanyang kamao, ang huling bagay, dapat mo siyang gantihan ng gantihan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nagliliyab na apoy. Kinaumagahan, Tianshui City Jiu Middle School. Sa oras na ito, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa isang malaking palaruan, pumila sa isang klase, nakatayo ng sama-sama, ang bilang ng mga estudyante sa paaralan ay umabot sa hindi bababa sa 10,000. Dahil ang patimpalak na ito ng pakikipaglaban ay isang taunang kaganapan ng paaralan, katumbas ng sports conference ng nakaraang mundo, mas mainit pa kaysa sa sports conference, mas masigasig ang mga estudyante. Kaya bago magsimula ang paligsahan sa pakikipaglaban, ang mga mag-aaral ng paaralan ay magtitipon, makikinig sa mga tagubilin ng mga pinuno ng paaralan, pagkatapos ay itatalaga ang pagkakasunod-sunod ng tunggalian, at pagkatapos ay sisimulan ang labanan. Dahil hindi gaanong karami ang mga kalahok, tanging ang mga nasa ikatlong baitang lamang ang maaaring lumahok, kaya ang buong paligsahan ng pakikipaglaban ay matatapos sa isang araw, at hindi ito magtatagal ng matagal. Pumasok si Ziaping sa paaralan, pumunta sa palaruan, at di nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang koponan sa kanyang klase.
Nakita niya talaga sina Gao Wan at Yang Wei na matagal nang hindi nagkita. Oy, kuya, matagal na kitang hindi nakikita. Agad na lumapit si Ziaping at bumati. Nag-uusap ng nagkukwentuhan sina Gao Wan at Yang Wei. Nang makarinig sila ng boses na parang demonyong tumutunog sa kanilang mga tainga, hindi nila maiwasang manginig, at di nagtagal ay nakita nila si Ziaping na gustong magpatugtog. Nako, isang linggo na kitang hindi nakikita, ang lamig-lamig pa rin itong si Ziaping, pareho silang nakatitig kay Ziaping. Walang pakialam si Ziaping. Sa halip, sabik niyang tinapik ang mga balikat ng mga ito at nagtanong, hindi ko inaasahan na makakalaya kayo ng ganito kaga, hindi ba't 7 araw lang? Labas ka sa kulungan. Labas ka na sa kapatid mo, ano bang pinagsasabi mo? Walang zipper ang bungangang yan, kaya bakit hindi mo agad isara? Agad na namula ang mukha ni Gao Pei at Yang Wei, nagulat sa walang hiyang gago na to. Isa talaga tong lalaking to na hindi nagbubukas ng palayok. Sino ba naman ang magsasabing nakalaya na siya sa bilangguan kapag nagkita sila, pero mga estudyante sila, hindi mga kriminal? Hindi ba't malinaw na nakukuha nito ang atensyon ng ibang mga estudyante? Sa simula, gusto nilang takpan ang nakaraan ng mahinahon, komportable, at ligtas, at ginugol ang natitirang ilang buwan. Ngayon, kasama ang kupol na ito, wala na ang plano. Totoo nga, narinig ko ang mga salita ng kulungan, at ang mga estudyante sa paligid ko ay na-curious. Nakakulong. Anong nangyayari dito? May nakakulong ba sa paaralan natin? Nagtatakang tanong ng isang estudyante sa susunod na klase, at agad na nagpasiklab ng chismis ang mga sinabi ni Ziaping. Hindi mo alam ito. Ang dalawa ay nagngangalang Gao Wan at Yang Wei. Sila ay mga estudyante ng ika-36 na baitang. Dinala sila ng 12 pulis sa loob ng 7 araw dahil nag-aalangan sila sa paaralan ilang araw na ang nakalipas. Sasama ako, maglalakas loob akong sumugod ng mabilis sa paaralan, ang taong baka, gagawin ko ang ganitong bagay. Nabalitaan kong Meniokis ang 2 taong ito. Ilang taon ko na itong pinaplano. Gagawin ko ito kapag nakapagtapos na ako ng high school. Gusto kong mapangalanan ako sa kasaysayan ng paaralan. Ito nga ang kasaysayan ng dinastiyang Qing, at kakaunti sa mga paaralan ang hindi nakakakilala sa kanya. Magaling, sa tingin ko hindi lang sila gumagawa ng mga bagay-bagay, kundi pati na rin ang kanilang mga pangalan ay napaka-abnormal. Sikat na sikat ang mga tao. Isang grupo ng mga estudyante ang nagbulungan, at mukhang gulat na gulat kina Yang Wei at Gao Wan. Alam kong wala akong magandang naidudulot noong nakilala ko ang walang hiyang ito. Narinig ko ang mga pagtatalo ng mga estudyante sa paligid ko. Parehong umiyak sina Gao Wan at Yang Wei. Tuluyan nang nasira ang kanilang reputasyon sa paaralan. Tama, wala kang gagawin sa detention center. Balita ko maraming hayop at maraming foundation, tanong ni Ziaping na may pagtataka. 7 araw ka nang naghihintay. Okay lang ba talaga? Kapag naligo ka, wala namang. Lipat na tayo. Bakla, nang marinig ko ang salitang ito, isang grupo ng mga estudyante ang naglaro ng dugo ng manok, at kinain ko ito. May mga chismis sa kanila. Hindi magandang lugar para ipaalala ni Ziaping na naaalala rin nila ang detention center. Puro kriminal ang lugar, lahat sila ay mababangas at malupit, at walang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. 2 sariwang puting bulaklak ang pumasok sa detention center. Hindi ba't iyon ang tupang nasa bibig ng tigre? Ako ang kapatid mo, wala tayong pakialam, Ziaping, huwag kang magsabi ng chismis dito, nagluluksa si Gao Wan, kulay berde ang mukha, gusto ko lang punitin ang malaking bunganga ng walang hiyang ito. Walang nakaisip ng ganito ngayon lang, itong sipag na sigawan, sadyang pinag-iisipan ang mga estudyante roon, kung kumalat man itong chismis na ito, makakasama pa rin kaya sila sa paaralan. Galit din si Yang Wei kay Ziaping. Kung hindi man tinatayang hindi niya matatalo ang walang hiya, sumugod na siya para talunin ang walang hiyang lalaki. Si nanay, na ikinulong ng pulisya ng 7 araw, nanatili sila sa detention center, parang 1 taon lang, napapaligiran ng isang grupo ng malalakas na lalaki, halos walang garantiya ang pagiging krisantemo, hindi pa nila naranasan ang ganito sa buhay nila. Dahil dito kung bakit medyo nagkahiwalay sina Yang Wei at Gao Wan, ngunit ngayon ay naging magkaibigan na sila. Nako, mali ako. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat tinatanong sa iyo ang mga malungkot na bagay na ito. Wala ka naman talagang nangyari. Nagpakita si Ziaping ng tingin na alam ko na at binigyan sila ng isang nakakasigurong tingin na tila sinasabi na ang sikretong ito ay hindi kailanman mabubunyag. Naiintindihan mo ba? Kung may alam kang utot, hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na malaman ang alam mo. Walang mangyayari sa kanila. Sa simula, wala lang ito, pero kung ganoon ang pagtanggi kay Ziaping, malamang na hindi na ito magdudulot ng pagdududa. Parehong baliw sina Gao Wan at Yang Wei. Nakakalungkot. Parang may nangyari talaga, hindi ba? Isa itong detention center. 7 araw itong ikinulong at napapaligiran ng isang grupo ng mga tao. Mahirap mag-isip ng wala. Mahirap din para sa kaklase kong ito. Gusto ko pa ring ilihim ang dalawa. Hindi ko alam kung hindi ba kayang itago ang sikretong ito. Alam ng lahat na ang 2 taong ito ay nakakulong sa detention center sa loob ng 7 araw, pero 7 araw din iyon. Aalis na ako, napakamalikhain ko sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, pwede itong isulat bilang isang nobela at pelikula na may mahigit 100 milyong kita sa takilya. Hindi nakakapagtaka na ngayon ko lang nakitang mukhang hambog ang 2 tao. Pagod na pagod pala sila.
Talaga, ito na ang katapusan ng pagbabago, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na mag-strike sa paaralan. Gusto kong magkaroon ng pangalan para sa kasaysayan ng dinastiyang Qing. Ang dalawang nakatatanda ay ang mga aral ng nakaraan. Isang grupo ng mga estudyante ang nalungkot at tumingin kina Gao Wan at Yang Wei. Pakiramdam nila ay tila sinira ng iba ang dalawang mukha ng mga ito. Pakiramdam nila ay maraming masasamang kwento sa 7 araw na ito. Ziaping, hindi pa ako tapos sayo. Parehong bamantong hininga sina Gao Wan at Yang Wei at halos puro berde ang kanilang mga mukha. Napagdesisyonan nilang hindi sila mamamatay kasama ang walang hiya, kahit pa makulong sila ng 7 araw. Oy, hindi ba't bear bully ito? Ang aga naman nitong nakalabas. Ayos lang ba ang pinsala? Hindi pinansin ni Ziaping sina Gao Mao at Yang Wei, at di nagtagal ay napansin niya na si Xiong Batian, na gustong maglakad ng mabilis mula rito, ay masigla ring bumati kay Xiong Batian. Diyos na ito, nang marinig ang boses na ito, namutla ang mukha ni Xiong Batian. Gusto niyang umalis agad sa lugar na ito at iwasan ang walang hiyang kupal na ito. Hindi ko inaasahan na matutuklasan ko pala ito. At pinahinto rin siya agad, na siyang dahilan kung bakit siya napatayo. Mag-aalala sina Gao Wan at Yang Wei, pero nang makita nilang lumitaw din si Xiong Batian sa lugar na ito, natigilan din sila. Napakaduwag ng ugali ni Ziaping kaya gusto pa rin niyang galitin si Xiong Batian. Hindi ba totoo na ang pinsala mo ay hindi bababa sa 1 buwan? Saang ospital ba ito gagamutin? Tanong ni Ziaping na may kuryosidad, habang tinitingnan ng mga oso mula pataas at pababa. Ayon sa normal na kalagayan, ang pagkislap ni Xiong Batian ay dapat na hindi bababa sa 1 buwan para maging maayos. Ngunit ngayon, 1 linggo pa lamang ang nakalipas, si Xiong Batian ay buhay na buhay, malinaw na hindi gumagamit ng ordinaryong paggamot. Baliw ang **** na ito. Malinaw na ipapa-ospital nito si Xiong Batian. Naglakas loob akong tanungin ang kabilang panig kung saan ito magagamot. Para lang isubo ang sakit ng iba at ilantad ang mga peklat ng mga oso. Hindi ito takot. Nakakahiya si Xiong Batian. Parehong natigilan sina Gao Wan at Yang Wei. Nang makita nilang napakabagal ni Ziaping hanggang sa puntong ito, hindi ko alam kung bakit nawala ang kanilang galit. Wala itong kinalaman sa iyo. Nagngingit-ngit si Xiong Batian. Nakangiting sabi ni Ziaping, nabalitaan kong sumali ka rin sa kompetisyon ng pakikipaglaban para sa klase. Mas mabuting mag-ingat ka. Kapag hindi mo ako aksidenteng nahawakan, kung hindi ko alam kung paano ito haharapin, kailangan mong pumunta ulit sa ospital. Aalis na ako, may grupo ng mga estudyanteng nagulat, walang talo ang gagong ito, yung mga tinatawag na taong nagbubunyag, huwag ilantad ang mga short selling, huwag harapin ang mga taong kinakaharap, ang kalabuang ito ay partikular na naghahanap ng mga taong saktan, at maglabas din ng puot. Totoo nga, namula ang mukha ni Xiongba, at gusto niya sanang mag-alala tungkol dito, ngunit hindi pa rin niya ito matiis. Kung maglalaro siya rito, malamang na masisira ang lugar at mapaparusahan siya ng husto. Nagngingit-ngit siya, kung gayon, hihintayin ko na lang na ipadala mo ako sa ospital. Pagkatapos noon, tumalikod si Xiong Batian at umalis, ang kanyang mukha ay galit na galit, tila malapit ng sumabog. Ang **** na ito ang pinakamagaling, ang Diablo ba, dahil sa takot na hindi siya kamuhian ng iba. Natulala si Yang Wei, ngunit ang maliit na bully ng paaralan ay mayabang, talagang nang-ahas na magkasala sa kamatayang ito, masyadong mayabang. Baliw talaga to. Ayaw pa rin naming magalit sa baliw na to. Baliw yan. May kirot sa itsura ni Gao Wan. Pakiramdam niya, ayon sa ugali ng batang to, maaga o huli ay papatayin din siya. Siguro hindi niya kailangang barilin ang sarili niya. Talagang nagpipigil. Labis na nagulat si Ziaping. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng isang pagbisita sa ospital, ang pagbabago ni Xiong Batian ay naging ganito kalaki. Sa harap ng sarili niyang pangungutya, hindi niya napigilan. Sa simula, gusto pa rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ang halaga ng puot. Mukhang wala na siyang ibang naiisip na paraan. Sa oras na ito, lumapit ang guro ng klase na si Kyuzu at sinabing, handa na ang pangkat para sa agarang pag-oorganisa. Malapit nang magsimula ang komperensya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at hinayaan ang mga estudyanteng nakatayo sa paligid na pumila. Matapos itong pakinggan, inayos din ni Ziaping rin ang pangkat ayon sa kanilang sariling bilang ng mga estudyante. Hindi nagtagal, nagsimula ang kompetisyon sa pakikipaglaban ng paaralan. Isang pinuno ng paaralan ang umupo sa entablado, nagbigay ng talumpati, at nagbigay din ng talumpati ang punong guro, ngunit sinabi ng lahat na tapos na ang 1 minuto at walang masyadong matagal na pagkaantala. Sa huli, hiniling ko sa estudyante na magsalita para kay Jiang Yaro. Malakas na sabi ng host sa entablado. Pagkatapos noon, lumabas si Jiang Yaro mula sa likod ng entablado at tumayo mismo sa harap ng entablado. Ang kanyang paglitaw ay biglang pumukaw ng hiyawan sa buong paaralan. Napakaganda, ito ang diyosa ng ating paaralan na si Jiang Yaro. Tama nga, karapat-dapat lang ang reputasyong iyan. May ugali at katawan ito. Kung makakahanap ka ng babaeng ganoon para maging asawa, para ka nalang usok mula sa libingan. Hindi ko alam kung gaano ka swerte. Huwag kang mangarap, may nobyo na siya, at sinasabing buntis siya. Aalis na ako, hindi ito totoo. Sino ang kasintahan niya? Pinatay ko agad siya.
Kaklase raw niya ito, at masaya pa rin ang dalawa, at ang resulta ay napanalunan ng halimaw. Nabalitaan kong personal na basura lang daw ang kasintahan niya. Mahigit 100 bangka ang mayroon siya. Mukhang mayroon din siyang kabayo sa ibang paaralan. Isa lang doon si Jiang Yaro. Kahit ilan sa kanila ay buntis. Pinag-uusapan pa rin nila kung aborsyon ba ang mga iyon. Mga ibon, ang kasintahan niya ay hindi kasing galing ng isang halimaw, ngunit hindi pa rin siya kontento sa Diyosa. Mayroon pa rin siyang mahigit 100 bangka at gusto niyang ipalaglag ang isang batang babae sa high school. Paano niya nagawa iyon, at ang mga babaeng iyon ay bulag? Oo, sinasabing ordinaryo lang ang pinagmula ng mga kadena, nasa gitnang uri, ang ama ay tagapamahala lamang ng lungsod, hindi kapansin-pansin ang hitsura, karaniwan lang ang mga resulta, hindi ko maintindihan kung bakit. Siyempre hindi mo maintindihan, gusto ko talagang maintindihan na mahilig ka sa pag-ibig. Sa totoo lang, ang lalaking tulad niya ay ang pinakamapanganib, ordinaryo, at napaka-ordinaryo, parang isang tao at hayop na walang kasalanan. Ang ganitong uri ng anyo ay nakakabawas ng pag-iingat sa magagandang babaeng iyon, at iniisip nila na hindi magbabago ang isip ng kabilang panig, sila ay mahuhuli, ngunit hindi nila alam na ang lalaking tulad niya ang pinakamapanganib. Malaki ang saysay nito. Bagamat malaki ang kalamangan ng isang gwapong lalaki, kapag nakakita ang isang babae ng isang gwapong lalaki, hindi niya maiwasang isipin na maaaring napakamagarbo ng kabilang panig, at ang subconscious ay sumali na sa blacklist. Mula sa pananaw na ito, ang gwapong lalaki ay isa ring disbentaha. Sasama ako para masabi kong may pagkakataon ng mga ordinaryong lalaking tulad ko. Ubu, ito, isang lalaking kasing laki ng baba mo, medyo maliit ang tsansa. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, sino ang kasintahan ni Jiang Yaro? Mukhang si Zia Ping yun, ang tumalo kay Xiong Batian dati. Siya pala ang couple. Noong wala ako sa paaralan, naghahanap ako ng makakaambush sa kanya. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito, at puno sila ng sama ng loob laban kay Zia Ping. Ang ilan pa nga ay gustong tuluyang mawala ang karumaldumal na ito. Ang Diyosa na tulad ni Jiang Yaro ay hindi maaaring madumisan ng halimaw. Si Zia Ping, na nakatayo sa klase, ay biglang narinig ang sistema na patuloy na nagpapaalala, natukoy na ang ilang mga tao sa malapit ay may negatibong emosyon sa host, at ang ilan ay nagdudulot pa ng pagpatay, hate value dagdag 1, hate value dagdag 1. Anong nangyayari? Wala akong magagawa, pwede ba akong magdulot ng puot? Mukhang nalulumbay si Zia Ping, masyadong kakaiba ang sitwasyong ito, napaka-inosente nito. Siya nga pala, Jiang Yaro, dapat ay siya ang dahilan, biglang naalala ni Zia Ping ang nangyari ilang araw na ang nakalipas, at ang mga chismis tungkol sa relasyon ni Jiang Yaro, na naging dahilan upang kamuhian siya ng maraming tao. Tama nga, luma na ang mouth gun, ang pagdampot sa babae ang pinakamahusay na paraan para maglabas ng puot. Hinawakan ni Zia Ping ang kanyang baba, mukhang marami siyang posibilidad na magalit kay Jiang Yaro. Ilang minuto ang lumipas, natapos ang talumpati ni Jiang Yaro, at saka inanunsyo ng host ang opisyal na pagsisimula ng paligsahan sa pakikipaglaban ng paaralan. Kasabay ng isang kalabog, biglang natanggap ng cellphone ni Zia Ping ang impormasyon mula sa paaralan. Ito ay isang talahanayan tungkol sa kompetisyon ng labanan ngayon, at ang schedule ng mga manlalarong naglalaban-laban. Ano, ang unang laro ni Zia Ping laban kay Zhou Taiyan. Kumalat ang balita sa buong paaralan, kasama na ang ika-36 na baitang. Noong unang laro, nakipaglaro ako kay Zhou Taiyan. Nakita ni Zia Ping ang schedule na ito, at lumiliit ang estudyante. Pakiramdam niya ay makakasama niya si Zhou Taiyan sa malaot madali, ngunit hindi niya inaasahan na ang kalaban sa unang laro ay siya. Dapat nating malaman na ang schedule ng kompetisyon sa pakikipaglaban sa paaralang ito ay ang pagsunod sa sistema ng Tianshuseng High School Fighting Competition, at ang sistema ng eliminasyon. Mayroong 27 klase sa senior high school sa buong paaralan. Ang bawat klase ay pumipili ng 10 kompetisyon, at 12 sa mga ito ang piniling magretiro dahil sa mga aksidente. Hindi sila sumali. Bilang resulta, mayroong eksaktong 256 na katao. Sa unang laro, naglaban-laban ang 256 na tao. Kung manalo sila, uusad sila, pagkatapos ay 128, 64, 32, 16, 8, 4, at sa huli ang kampyon. Kung kaya mong manalo sa finals, kailangan mong maglaro ng 8 laro. Gayunpaman, sa random na pagpili ng mahigit 200 kalahok, nagkataong kasama niya si Zhou Taiyan sa unang laro. Talagang matalino ito. Nakalaro ba si Xiaopan kasama si Zhou Taiyan sa unang laro? Malas lang, at wala na siya sa laro bago pa man siya magsimula. Hindi mahalaga kung lalabas ka, pero natatandaan mo pa ba ang nangyari noong nakaraang Biyernes? Sinusubukan ni Zhou Taiyan na turuan si Zia Ping, sa pagkakataong ito, isang pambihirang pagkakataon, si Zia Ping ay kawawa. Hindi ba? Kapag pumunta na ako sa ring, natatakot akong malubha ang aking pinsala at madala ako sa ospital para sa agarang paggamot. Bagamat kayang pigilan ito ng isang referee sa tamang oras, sapat na ito para maantala ang 1 segundo. Ang lakas ng isang suntok ay sapat na para mapatalsik si Zia Ping, at hindi pa ito nangyari noon. Pero nagkataon lang na ang unang Zia Ping ay kasama si Zhou Taiyan. Hindi ito nagkataon lang. Sinasabing may karelasyon din si Zhou Taiyan sa paaralan.
Tinatayang aalis siya sa likurang pinto. Pakitanong po sa guro na namamahala sa back-end data. Normal lang na baguhin ang sitwasyon. Sa katunayan, kailangan lang baguhin ang pagkakasunod-sunod ng tunggalian, at isa pa rin itong kaganapan sa paaralan. Pinag-uusapan ito ng mga estudyante sa ika-36 na baitang. Tiningnan nila si Ziaping nang may awa. Pakiramdam ko ay nasaktan ng batang ito kay Joe Tayan. Malas nga iyon. Buhay tayo, dapat buhay ang babaeng ito. Nagkatinginan sina Gawwan at Yang Wei at nakita ang saya sa mga mata ng isa't isa. Nay, sa wakas ay may nakabunot na rin sa walang hiyang si Ziaping. Ito ang mata ng Diyos. Diyos ko lang alam na binubuli sila nitong si Ziaping, kaya lahat sila ay nabilanggo. Mas malala pa ang reputasyon nila kaysa sa pagiging basura. Pagdating nila sa paaralan kaninang umaga, binato sila ng itlog ng tiyahin sa tabi ng kalsada. Sa harap ng ganitong bangungot, maaaring maisip na kinamumuhian nila ang walang hiyang demonyong si Ziaping, pinapangarap ang kapos-palad na ito at nalalasahan ang kahihiyang natanggap nila. Ngayon, tinatitigan ito ni Joe Tayan, ang hari ng paaralan. Ang pagkamatay ni Ziaping ay isa ring patong ng balat. Parehong komportable sina Gawwan at Yang Wei. Naisip na nila ito. Nang maospital si Ziaping, peke rin ang nakaraan para mabisita ito. Kinailangan nilang ngumisi sa harap ng mga ito, at kinuha nila ang **** at ibinuhos ang mga ito para ikasal sila. Dagdugdog. Nang ayanunsyo ng paaralan ang pagsisimula ng laro ng labanan, agad na dinala ang stadium sa isang malaking kahon na kulay pilak gamit ang isang itim at mabigat na truck, kaya't inilagay ito sa lupa. Ilang beses na pinindot ng isang kawani ang buton sa tabi nito. Ang malaking kahon na pilak na ito ay binagong parang isang transformer, at agad na naging isang maliit na plataporma na may haba na 10 metro at lapad na 10 metro. Sa tabi ng maliit na platapormang metal na ito, mayroon pang isang auditorium, na umabot sa isang palapag at sapat na para sa 2 o 300 manunood. Mayroon ding mga high-definition na kamera sa paligid. Kahit walang paraan para pumunta sa pinangyarihan para manood, maaari mong gamitin ang high-definition camera na ito, na may malawak na saklaw, 360 degree na view ng loob ng imahe, at ang teknolohiya ay lubos na makabago. Mayroong kabuuang 126 na maliliit na platapormang metal, na inuupahan mula sa ibang mga kumpanya para sa kompetisyon ngayon. Nakakalat ang mga ito sa buong palaruan ng paaralan. Dahil napakalawak ng palaruan ng paaralan, madali ring matutugunan ang mga ganitong uri ng palaruan. Kalahating oras lamang, ang buong lugar ay na-set up ng mga kawani, ito ang kapangyarihan ng teknolohiya, hindi na kailangang kumonsumo ng maraming lakas tao at material na mapagkukunan. Pumasok agad sa ring, magsisimula na ang laro pagkalipas ng 15 minuto. Kung hindi kayo makakalaro, maituturing na itong automatikong pagpasok. Isang malambing na boses ng announcer ang narinig mula sa broadcast ng paaralan. Hoy! Nang marinig ito, ang mga estudyante sa palaruan, pati na rin ang mga kalahok, ay nagsimulang kumilos at naglakad patungo sa plataporma kung nasaan sila. Bawat isa sa mga platapormang nabanggit ay may kanya-kanyang logo at madali itong mahanap. Mukhang nasa ika-88 ako, swerteng numero ito. Tiningnan ni Ziaping ang impormasyon ng laro, at casual na naglakad papunta sa ika-88. Agad niyang natuklasan na napakaraming estudyante ang nagtipon noong ika-88, hindi lamang ang mga estudyante ng ika-36 na baitang, kundi pati na rin ang mga estudyante ng ibang mga klase, at maging ang isang malaking bilang ng mga batang babae. Pinalibutan nila ang platapormang ito, at ang 3 palapag at 3 palapag ay siksik at sumisigaw, ngunit ang iba pang mga plataporma ay 3 o 2 kuting lamang, na tila napakalungkot. Mukhang naakit ang karamihan sa mga manunood sa lugar na ito, at imposibleng mangyari iyon. Ang taong tumawag ng kompetisyong ito ay si Joe Tayan. Ang kabilang panig naman ay ang Schoolgrass ng 95th Middle School. Gustong-gusto ito ng napakaraming maliliit na batang babae, katumbas ng idolo ng campus. Kasikatan. Hindi pa kasama si Ziaping, ang nababalitang kasintahan ni Jiang Yaro, sa pagkakataong ito ay isa lamang labanan sa pagitan ng mga magkaribal, napapanahon man o kahanga-hanga, na hindi maihahambing sa ibang mga laro. Maraming estudyante ang gustong makita, ang lalaking hamak sa alamat na ito, na hayaang mabuntis ang mga bulaklak sa paaralan, nagpapadyak ng 1 dosenang bangka, at nagsisimulang maglaro ng kalokohan ng babae sa edad na siyam, kung ano ang maganda. Fair na, paparating na si Joe Tayan. Sigaw ng isang babae, at biglang naghiyawan ng maraming babae. May nakita akong binata na naglalakad sa di kalayuan, nakasuot ng puting suit, guwapo, nakawaks ang buhok, at mukhang napaka-elegante, parang si Prince Charming. Ang taong ito ay si Joe Tayan. Sa likuran niya, nakasunod siya sa 12-12 ng mga tagasunod, at napakalaki niya kaya kumpara sa mga ordinaryong estudyante, isa lamang siyang nakatayo at nakatayo. Tumabi ka, malamig na sabi ni Joe Tayan sa isang grupo ng mga manunood sa harap niya. Sumigaw siya, at ang karamihan sa paligid niya ay parang isang hukbo. Agad niyang inihiwalay ang isang kalsada at hinayaan siyang makapasok sa ring. Mas hinahangaan ng mga estudyante sa paligid. Ito ang pagkakaroon ng hari ng paaralan. Ang dominasyong ito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong estudyante. Maraming mga batang babae ang mas sumisigaw. Kasabay ng isang kalabog, bumukas si Joe Tayan at nanginag ang buong lupa. Mayroong 2 malinaw na nakikitang bakas ng paa.
Lumangit-ngit ang sahig na semento at mayroong mahigit 100 bitek. Kasabay nito, nakalikha ito ng napakalakas na lakas ng pagtalon at sabay-sabay na tumalon ng 100 metro, ang taas ng. Nang kumatok siya, lumapag siya sa plataporma, at ito ay kasinggan ng gansa, na parang walang nangyari. Napakalakas nito, napakalakas nito. Ito ba ang dalubhasa sa 6 na araw na martial arts? Kung tatalon ka, kaya mong tumalon ng 12 metro, at magkakaroon ka ng malaking lakas sa isang suntok lang. Masyado itong kakilakilabot. Isang grupo ng mga estudyante ang nagulat. Ito lang ang kamay na nakahihigit sa maraming estudyante. Ang mga ordinaryong tao at mga henyong ito ay hindi kayang ikumpara, at napakalayo ng agwat. Sinabi lang niya sa amin na hayaan na lang, hindi siya nag-aalala na makakasagabal ito sa kanya sa paglalaro, kundi baka maharangan kami sa harap niya, masaktan dahil sa hangin na ibinuga niya, masyadong mahina. Baliw na baliw ang isang babae tungkol dito. Naku po, ang ingat-ingat din naman po, tol. Nakakainis ang nobyo, ang lalaking yan ang tunay na damo sa paaralan. Tama nga, si Joe Tayan ang bida sa paaralan natin. Umibig na ako sa kanya. Kapag nakikita ko ang kanyang mar-angle na lalaki, hindi ako makatulog sa gabi. Halos mahirapan na ako, bumangon ka na. Maraming estudyante ang sumigaw, lahat sila ay pinatay ni Joe Tayan, at sila ang mga nangungunang maestro ng paaralan. Hindi sila ang mga nasa labas. Magkakapareho sila. Sa oras na ito, si Ziaping ay nasa daan ng paghihiwalay ng mga tao, hawak ang kanyang mga kamay at tamad na naglalakad palapit. Sa unang pagkakataon ay agad siyang nakita ng mga estudyante sa paligid niya. Ano ba tong taong to? Alam mo ba ang kahihiyan, kahit palihim kang pumasok sa audience sa ganitong oras, wala kang alam na kahit kaunting patakaran. Hindi nasisiyahan ng isang estudyante, halos patay na patay siya, iniisip na si Ziaping ay yung tipong nakayuko. Sa puwang, gusto kong sakupin ang audience sa paligid ng audience. Tutal, napakaraming tao ang pumupunta rito para manood. Napakahirap makahanap ng lokasyon. Kaya ang unang dapat puntahan ay ang lokasyon. Kung ang posisyon ay ninakawan, maaari lamang itong tumayo sa labas at gamitin ang live video software ng mobile phone para mapanood ito ng live. Siyempre, iba ito sa pakiramdam ng panunood nito ng direkta. Agad na sinabi ng isa pang estudyante, hindi siya tagapakinig, kundi ang kalaban ni Joe Tai na si Ziaping. Ano, si Ziaping ba ang batang ito? Isang grupo ng mga estudyante ang nagtatakang tumingin sa nakaraan, dahil ito ang nababalitang kasintahan ni Jiang Yaro, o karibal ni Joe Tayan. Sinasabing sa pagkakataong ito, para makitungo sa lalaking ito, umasa rin siya sa relasyon ng paaralan para baguhin ang kaayusan ng laro. Ang layunin ay bigyan ng malalim na aral si Ziaping na ito. Para sa mga ganitong maalamat na tauhan, ang mga estudyanteng nasa eksena ay pawang mausisa. Mukhang ordinaryo lang ang lalaking ito, eksaherado ang mga paa niya, at hindi matibay ang pundasyon ng martial arts. Hindi naman talaga siya mahusay na karakter. Kalaban din ba ni Joe Tayan ang taong yan? Biro lang. Siyempre hindi kalaban. Pumunta si Joe Tayan para harapin siya, para lang magbabala. Anong klaseng ugali ba si Jiang Yaro, hindi naman sa pwedeng kulayan ng daliri ang batang ito. Kaya iisa lang ang layunin ng malaking tsansa ni Joe sa pagkakataong ito, iyon ay ang paglalaro. Ang paglalaro ng batang ito ay hindi kayang alagaan ang sarili niya at hindi kailanman maglalakas loob na magpakita sa harap ni Jiang Yaro. Hoy, kawawang lalaki, na nasaktan pero hindi mabuti, ay nang-ahas pa ring saktan si Joe Tayan. Tinatayang may ibang layunin si Joe Dage, iyon ay ang pagpatay sa mga manok at unggoy. Sa pagkakataong ito, binabalaan ko ang ibang mga taong gustong gamitin ang utak ni Jiang Yaro. Ang batang ito ay isa lamang target. Pagkatapos ng araw na ito, baka hindi ko na makita itong Ziaping na ito. Maraming estudyante ang maawin at tinitingnan si Ziaping na unti-unting sumusulong. Hindi nila iniisip na may tsansa si Ziaping. Tutal, isa pa ring karakter si Joe Tayan. Ito ang pangkalahatang presensya ng hari ng paaralan. Kahit papaano, ang lakas ay hindi bababa sa 10 sa paaralan. Nasaan ang isang ordinaryong estudyante? Kahit na mapalad ang batang ito, mapapala siya ng bulaklak ng paaralan, at gagamitin niya ang retorika upang makuha ang puso ng bulaklak ng paaralan, ngunit ang lakas ay lakas, at hindi pinapayagang magsinungaling. Nang nasa pagbagsak na, tinansya ni Ziaping na isang suntok ang natalo ni Joe Tayan. Sa oras na ito, unti-unting umakyat si Ziaping sa hagdan, pangkaraniwan lang ang mga pangyayari, kaya umakyat siya sa entablado, nakatayo sa harap ni Joe Tayan, ang dalawa ay may pagitan na 5 o 6 na metro, napakalayo. Hinawakan ni Joe Tayan ang kanyang mga kamay at walang pakialam na tiningnan si Ziaping, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang umakyat at bumaba, hindi ako natatakot na tumakas gamit ang iyong buntot, ngunit medyo matapang ito. Pero huwag mong isipin na magiging maawain ako. Bago ko pa man sabihin yan, tiyak na bibigyan kita ng aral, ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng henyo at mortal, at ipapaunawa sa iyo na mayroong isang hindi malalampasan na agwat sa pagitan natin. May isang bagay sa mundong ito na hindi kayang hawakan ng mga mortal na katulad mo. Kapag naghihintay ka, kinukuyom mo ang iyong mga ngipin at ipipikit ang iyong mga mata. Mababawasan nito ang iyong pisikal na pinsala. Kung hindi, ang iyong mga buto ay maaabala ko. Nakakapangilabot na ipakita ang nakamamatay na kahulugan ng kanyang mga salita sa pagitan ng kanyang mga salita.
Dati, kinausap din ako ni Xiong Batian ng ganito. Dahil dito, binugbog ko siya at dinala ng guro. Wala siyang malay at nakahiga sa ospital ng 1 linggo. Mahinahong sabi ni Ziaping. Oy, may halaga si Xiong Batian, at bagay ito sa Jotayan ko. Malakas nang umisi si Jotayan, ang Jotayan ko ay nakalusot na sa 6 na meridian, na siyang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts. Ang intermediate martial arts na Wuyuquan ay perpekto niyang pinag-aralan, at ang lakas ay maaaring mapabilang sa top 10 nanograms paaralan. Walang kwenta si Xiong Heaven, isang duwag na medyo malakas. Hindi niya ito hinarap dati. Siya ang hindi nagbanta at hindi hinayaan siyang mag-abala sa paaralan. Isang mortal na tulad mo, napakaliit talaga ng abot tanaw, at paano mo nalalaman ang mundo ng martial arts? Pinalad akong sambahin ng malakas na tao ng isang sitwasyong militar 3 taon na ang nakalilipas at sumama sa Wuwei Boxing Hall para makinig sa kanya. Sa boxing gym, nakipaglaban ako sa maraming guro at kapatid, hinasa ang aking mga kamao, at lumabas pa sa ilang kasama ang mga master, nakapatay ng mga halimaw, nasaktan, nakakita ng dugo, at nakarating sa 6 na araw na martial arts ng napakabilis. Mga bulaklak sa greenhouse na tulad ng sa iyo, lalo na ang kaharian ng 4 na langit ng martial arts, kahit na maabot mo ang 6 na kaharian ng martial arts, paano magkapareho ang lakas mo at ako? Buhay at kamatayan, patayin mo ako, na kasing simple ng pagtapak sa isang langgam. Sa isang pangungusap, ipinakita niya ang kanyang walang kapantay na tiwala sa sarili at tuluyang dinurog si Ziaping. Rep Eri, habang pinag-uusapan ito, humarap si Jotayan sa susunod na referee, ay anunsyo na ang laro, ayokong mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Sa pag-aaksaya na ito, may mas mahalaga pa akong gagawin, naiintindihan mo ba? Sige, magsisimula na ang laro. Tumango rin ang guro ng referee at agad na inanunsyo ang pagsisimula ng laro. Bata, damhin mo, ito ang lubos na lakas. Kung maglalakas loob kang kumuha ng mga bala kay Jotayan, dapat ay mayroon kang kamalayan sa kamatayan. Damhin mo ito gamit ang iyong katawan. Ito ay isang bagay na hindi kayang ituro ng mga guro sa paaralan. Nang biglang bumagsak ang boses, sumugod si Jotayan, at kasabay ng isang malakas na putok, inihampas niya ang kanyang mga paa, at ang momentum ng buong katawan ay biglang bumilis. Para itong isang hindi madaig na bundok, puno ng makapal at matibay na kapaligiran, at siya ay labis na nagmamataas. Intermediate Martial Arts Wuyu Boxing Taishan Top. Isang taman ng kamao. Pumutok ang kamao ni Jotayan ng may kakilakilabot na puwersa, at nagdulot ito ng pagsabog ng gas direkta sa hangin. Parang tuktok ng bundok, kaya hindi alam ng kapangyarihan kung gaano ito kalakas kaysa sa buli na oso. Kahit ang mga estudyante sa ilalim ng ring ay nararamdaman ang dignidad ng boxing na ito, makapal at makapal, walang mapagtataguan, at ang mga kakilakilabot na suntok ay kumalat sa buong ring. Nakakakilabot. Ito ang Wuyu Boxing ni Joe. Isang suntok, kahit pabugbugin ang kalabaw para maging bolognese, hinahati at pinapatay pa rin. Hinangaan ng isang estudyante, ang may dalang langit ay naririnig na isang natural na kapangyarihan. Napakabangis nito, pero hindi ito parang kuya, kahit utot pa. Tapos na ang batang ito, suntok lang na ito, sapat na para mabigla ang puso niya, takutin siya hanggang sa hindi makagalaw ang katawan niya. May umiling, naaawa nang tumingin kay Ziaping. Gusto ko pa ring makipaglaban kay Joe Dage. Hindi ko talaga alam kung paano sumulat. Tinatayang pagkatapos ng panahong ito ay hindi na siya muling mangangahas na matuto ng martial arts. Ito ang agwat sa pagitan ng henyo at mortal. Maraming estudyante ang nangungutya kay Ziaping. Walang nag-iisip na may pag-asa si Ziaping na magtagumpay. Ang tanging kahihinatnan ay ang pagpapadala niya sa ospital at matatagalan bago siya makalabas. Jotayan, nakakadismaya ka para sa akin, hindi mo alam ang tinatawag na martial arts. Bumantong hininga si Ziaping, ang kanyang mental na lakas ay lumawak ng mahigit 20 metro, at naiintindihan niya ang bawat galaw ni Jotayan. Bagamat sa tingin ng iba ay walang kapintasan at nakakatakot ang atake ni Jotayan, sa ilalim ng kanyang kapangyarihang pangkaisipan, napakarami ng mga kapintasan, parang mga bata. Sa katunayan, hindi ko masisisi si Jotayan. Totoo na si Ziaping ngayon ay mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ng linya ng Black Moon City, mabilis na lumago ang kanyang lakas, nakakita siya ng dugo, nakapatay ng mga tao, at ang martial arts ay umabot na sa estado ng supernaturalismo. Ang espiritual na kapangyarihang taglay ng militar ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong estudyante. Boom! Bigla, ang dragon ng 5 hugis na boxing pumasok si Shenlong sa dagat. Naikuyong ni Ziaping ang kanyang mga kamao at pinaghahampas ang kanyang mga kamao. Sa isang iglap, parang umalangaw-ngaw ang buong espasyo sa mga gapos ng dragon, ang daloy ng hangin ay tila nagpaliit sa prototype ng dragon, na nagpapakita ng kataas-taasang kamahalan at nakakagulat sa puso. Ang mga estudyante sa paligid ng ring ay nakakaramdam ng duguan, nanginginig, at ang kanilang puso ay tumitibok ng malakas. Ang hangin ay nagdulot ng mga alon na nakikita ng hubad na mata. Halos mapasigaw sila sa kawalan. Ano ito? Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Jotayan. Naisip niya lang na ang kamao ni Ziaping ay lubhang kakilakilabot, basta na lang umaatake sa lugar kung saan may depekto ang kanyang Wuyu Boxing, kaya halos wala na siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Kahit ang kapangyarihan ng boxing na ito ay kakilakilabot, parang isang dragon, isang mapanghamak,
nakakagulat sa mundo, ito ay napakalakas at kakilakilabot na hindi nito kaya. Kasabay ng isang malakas na putok, hindi napigilan ni Joe Tayan. Sinakop ng suntok na ito ang buong dibdib ng lalaki. Parang bato ito, at sumabog ito at naging isang napakalaking puwersa na parang baha. Ano, hindi niya napigil ang mapasigaw, dumura ng dugo, nabali ang tadyang ng 3 o 4. Ang katawan ay parang ball ang lumilipad palabas, ngunit ang katawan ni Joe Tayan ay lumipad sa ere, biglang tumalon si Zia Ping. Naging isang puting crane siya, na lumikha ng isang napakalakas na lakas ng pagtalon. Agad siyang tumalon sa ere. Para siyang isang paa, parang dike, na nakatapak sa dibdib ni Joe Tayan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang katawan ni Joe Tayan ay bumagsak mula sa kalangitan at agad na naglabas ng isang butas na parang humanoid sa platapormang gawa sa titanium alloy metal. Kaagad pagkatapos magdulot ng malaking pagyanig ang buong plataporma, maraming tao ang direktang napatalon sa upuan, at ang plataporma ng titanium alloy ay lumitaw din ng isang bitik, at hinati pa ang plataporma sa 2 bahagi, na lumilikha ng isang langit-ngit na tunog. Ito ba ay kamao na hugis 5? Isang grupo ng mga estudyante ang nanliit ng kanilang mga mata at takot na takot. Natuto rin sila ng 5-shape boxing, ngunit ordinaryong boxing lamang ang mga ito, ngunit inakala nilang ang 5-shape box ay may napakalakas at walang kapantay na kapangyarihan. Isang suntok lang pero parang batong-bato. Umuungal ang dragon. Gumuho ang bundok. Madaling durugan ang depensa ni Joe Taishan at gawin siyang patay na aso. Ito pa rin ba ang isang bagay na kayang labanan ng mga tao? Parehong takot sa ihi sina Yang Wei at Gao Wan. Nang maging abnormal si Zia Ping, tila mas nakakatakot ito ng ilang beses kaysa noong isang linggo. Ang buong humanoid Tyrannosaurus ay talagang kakilakilabot. Malalaki rin ang salamin ng mga kaklase ng ika-36 na baitang. Hindi ito ang Zia Ping na kilala nila. Isa na itong tunay na martial arts master, at mayroon pa ring embryonic na anyo ng martial arts master. Natigilan din ang guro ng referee. Paano niya nagagawang makakuha ng estudyante mula sa distrito, at talagang natuto siya ng ganoong kalaking martial arts, at pati ang gumuhong entablado ay nasira. Ikaw. Nagpumigla si Joe Tayan. Tiningnan niya si Zia Ping nang may gulat. Tila ito ang unang beses niyang nakita ang lalaking ito. Matinding sakit ang nararamdaman niya sa katawan. Mahigit 12 tadyang ang nabali at malubhang napinsala ang kanyang mga baga. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan ito. Isa siyang malakas na lalaki ng 6 na araw na martial arts. Paano natatalo ng kabilang panig ang sarili niya gamit ang isang suntok? Ano ang lakas nito ngayon lang? Hindi ka ba martial artist? Na-promote na ako sa kaharian ng Wutu 5 Heavens. Nakatitig si Joe Tayan kay Zia Ping, dumudugo ang mga mata, at kinurot ang mga kamao. Sabi ko, hindi mo alam kung ano ang martial arts. Hinawakan ni Zia Ping ang kamay at tumayo, sambahin ang isang dalubhasa sa martial arts, magsanay hanggang sa 6 na langit ng martial arts, pumunta sa lungsod para patayin ang mga halimaw, tingnan ang dugo, kaunting karanasan sa pakikipaglaban, napakalakas mo ba? Kampante ka lang. Ikaw Joe Tayan ay isa lamang pulakas sa ilalim ng balon. Mas malaki ang mundong ito kaysa sa iniisip mo. Nagalit si Joe Tayan nang marinig ko ang pagmamaliit ni Zia Ping. Sinabi na ni Zia Ping ang lahat ng mga salitang ito noon. Hindi ko inaasahan na babalikan ito ng mga orihinal na salita. Paglalaruan ko lang ang mukha ko. Pahiyain mo ng husto ang sarili mo. Kung madali niyang matatalo si Zia Ping, wala lang ito, pero ngayon minamaliit siya ni Zia Ping, na kinamumuhian niya mismo. Hindi ba't ibig sabihin noon ay walang silbi ang lahat ng ginagawa niya, isa ba siyang pagsasayang? Puro kalokohan lang ang sinabi niya. Kung gayon, anong posisyon ang mayroon siya para magturo kay Zia Ping, at anong mga kwalifikasyon ang kinamumuhian ni Zia Ping? Zia Ping, hayaan mo akong mamatay. Ang mukha ni Joe Tayan ay baluktot, at ang katawan ay nakakagalit, tulad ng isang baliw at malakas na tunog ng kalabog, sumugod siya palapit, na parang tigre, desperado. Kahit pa ipaglaban niya ang buhay niya, pupunitan niya itong Zia Ping na ito. Ang pangit naman, tera na. Pumutok si Zia Ping at tinagos ang lahat ng galaw ni Joe Tayan. Mabilis siyang pumutok na parang kulog at kidlat. Kasabay nito, napigilan niya ang kapangyarihan ng takot, at ang kawalan ng laman ng sampal sa mukha ni Joe Tayan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang katawan ni Joe Tayan ay umikot ng 5 o 6 na beses sa ere, at 3 sa mga ngipin sa harap ang lumabas, nahalo sa dugo, at ang kanyang mukha ay mabilis na namula at namamaga. Dahil sa pagkailang, bumagsak si Joe Tayan sa lupa, bumubula ang bibig, mapuputi ang mga mata, mapula at namamaga ang mukha na parang ulo ng baboy, hindi na kasing gwapo ng dati. Sa puntong ito, hindi siya makagalaw, at ang kanyang katawan ay puno ng matinding sakit. Joe Tayan, nakapaglingkod ka na ba? Mapagmataas si Zia Ping, kaya minamaliit niya ito. Hindi ko tinatanggap, hindi ko tinatanggap. Sigaw ni Joe Tayan sa galit, gusto niyang atakihin si Zia Ping, pero hindi niya maigalaw kahit isang daliri. Nakakahiya talaga ito. Siya ay isang malupit na pinuno ni Joe Tayan, ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts. Tinatawag siyang hari ng paaralan. Mayroon siyang 12 ng mga nakababatang kapatid na lalaki at maraming tagahanga. Natalo siya ng isang hybrid na hindi niya kayang hamakin. Napahiya pa nga siya at namamaga pa nga ang kanyang mukha. Oo nga.
Tanong ko, paano niya natitiis ang ganitong resulta, paano siya maaapektuhan? Nang makita ang dalamhati at galit ni Joe Tyan, nakaramdam ng empatiya at simpatiya ang mga tagapakinig sa paligid niya. Sobra-sobra na, kung mananalo ka, kahit pa ipahiya mo pa rin si Joe Tyan. Ibig sabihin, napakasama ng ugali nitong si Xia Ping, nakakailang lang talaga. Mga tao. Hindi ba, lahat naman ay nasa iisang paaralan, at ginagawa nila ang ganitong bagay. Nanalo na ako, at hinihiling ko pa rin sa mga tao na huwag silang makonsensya. Malinaw na isa itong asin sa mga sugat ng mga tao. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito, umuungal si Xia Ping, at pakiramdam niya ay sobra na ang ginagawa niya. Maingay. Tumayo si Xia Ping sa tuktok ng ring, nakatayo habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod, at sumulyap sa mga manunood sa paligid niya, ayokong gamulong para maglaro, pwede ko pang ang hayaan kang hawakan ang isang kamay mo. May pangungot siya sa puso niya, at pinahiya siya ni Shu Joe Tyan, at hindi niya pinayagang ipahiya si Joe Tyan. Bakit? Dahil ba isa siyang nangungunang estudyante, dahil gwapo siya at may mabuting pinagmulan ng pamilya, kaya dapat siyang ipahiya. Biro lang yun. Kung may lakas ng loob kang galitin siya, kailangan mong panagutan ng kahihinatnan. Ito, natatakot magsalita ang mga estudyante sa paligid. Ramdam nilang lahat ang nakakakilabot na momentum na nagmumula kay Xia Ping. Para siyang tigre, at napakasamang pumili ng mga tao. Kahit si Joe Tyan, ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, ay hindi mapigilan ang suntok ng lalaki. Parang pagtanggap ng langaw, at sinampal ito ni Joe Tyan, at maging ang titanium alloy metal ay may mga bitek. Ano ito? Takot. Kung aakyat ang mga ordinaryong estudyanteng ito at tatantyahin na nagbubuntong hininga ang kabilang panig, sila ay malubhang masusugatan. Ang pag-akyat ay para sa kamatayan, kaya walang nang ahas na umakyat. Lahat ay tahimik at takot magsalita. Meron ba? May naglalakas loob bang lumapit at gawin iyon sa akin? Tumayo si Xia Ping ng magkabilang balikat at sumulyap sa mga manunood. Ang tono ay naglalaman ng kataas-taasang kamahalan, ikaw ba, ikaw, o ikaw? Agad niyang itinuro ang 3 estudyanteng sumisigaw ng pinakamalakas. Kasabay nito, nadurog ang kanyang lakas ng pag-iisip, at ang kakilakilabot na kapangyarihang espiritual na ito ay bumalot sa 3 estudyante. Agad na nakaramdam ang 3 estudyante ng isang kakilakilabot na galit, na parang may tigre. Lumapit kayo, kagatin ninyo ang kanilang mga leeg, ang ilusyon ay lubhang makatotohanan. Mga ordinaryong estudyante lamang sila. Ang mga bulaklak sa greenhouse, kung saan nila nasaksihan ang isang kakilakilabot na tanawin, ay biglang natakot na parang dinurog ang kanilang mga puso. Hindi ako. Patawarin mo ako, huwag mo akong palampasin. Naghiyawan ang 3 estudyante, at sila ay nataranta. Natatakot silang bumalik-balik, ang kanilang mga katawan ay nakayuko, ang kanilang mga pantalon ay basa, at sila ay natambo sa kanilang mga upuan at hindi nang ahas na gumalaw. Takot sa ihi, natigilan ang mga manunood sa paligid ko. Dahil lang ito sa sulyap ni Xia Ping, at natakot siya ng ganito. Gaano ba kalala ang lalaking ito, o tao ba ito? Natigilan ang mga estudyante sa paligid at tumingin sa mga mata ni Xia Ping, at hindi maiwasang magpakita ng takot. Walang klaseng mahiyain. Tumingin si Xia Ping sa mga estudyante ng may mahinang tingin, naglakas loob lang akong tawagin ako gamit ang kakayahang ito. Tinatawag ko kayo, napakaingay ng kama, pero hindi mo magagawa iyon gamit ang totoong baril. Naiinggit ako, itong walang hiyang si Xia Ping, napakadumi. Isang grupo ng mga estudyante ang labis na nagalit kaya't ang kanilang mga mukha ay naging berde at nanginginig. Hindi pa sila nakakita ng ganitong pampublikong insulto, at ito ay labis na kakilakilabot. Isa lamang itong basura. Nakakainis naman, talagang basura tong si Xia Ping. Ang ganitong uri ng tao ay dadagandong din sa kalaunan, lahat ay maghihintay at makakakita. Walang dapat manalo, hindi kayang manalo ng na karakter na ito. Mayroon bang pupunta para linisin itong bully sa campus? Nakakainis. Sa ilalim ng malawak na publiko, maraming mabubuting babae at lalaki ang pampublikong umaayos at gumaganap, ang shopping na ito ay isang halimaw. Kapag wala ka na sa paaralan, lahat ay mag-aasar sa kanya. Maraming estudyante ang galit sa ilong at usok. Gusto nilang pumunta para turuan si Xia Ping, ngunit sinusubukan nilang sukatin ang kanilang lakas. Hindi sila nangangahas na gumalaw. Ang magagawa na lamang nila ay sumuko. Pero isinumpa nilang lahat si Xia Ping ng palihim, at ang gusto lang nilang gawin ay patayin ang walang hiya. Parehong natigilan sina Gao Wan at Yang Wei, Nai, at isa lamang itong lalaking likas na kinamumuhian. Hindi naman nila inaasahan na sila ang pakay nito. Ito ay dahil mismo sa napakasama ng ugali ng na ito. Nanginginig din ang mga estudyante sa ika-36 na baitang. Nakikita rin nila ang kakayahan ni Xia Ping na pumukaw ng puot. Mula sa isang partikular na pananaw, isa itong tunay na henyo. Ubo, huwag kayong mag-away. Nakita ng guro ng referee na hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang umubo ng ilang beses, at inanunsyo ang resulta ng laro. Ngayong hindi na muling nakapaglaban ang mga estudyante ng Joe Tyan, inanunsyo ko na ang panalo ay si Xia Ping. Hindi, kaya ko pa ring lumaban, pero kaya ko ring lumaban.
Hindi ako natalo, hindi ako natalo. Sigaw ni Zhou Taiyan, ayaw na ayaw, hindi niya inamin na natalo siya kay Xia Ping. Ang ingay talaga, dahil sa pagkailang, binaril, sinampal, at natigilan si Zhou Taiyan ni Xia Ping. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumalakpak siya at labis na nasiyahan. Ngayon, hindi na magpapatuloy ang lalaking ito sa pakikipagtalo. Hindi nakapagsalita ang guro ng referee, at hindi niya masisisi si Xia Ping sa ginawa nito. Kung tutuusin, hindi naman niya nagulat si Zhou Taiyan. Tinatayang sumisigaw pa rin ang batang ito rito at patuloy pa rin sa paghagis. Walang hiya, napakawalan Gia naman itong si Xia Ping, paano ko magugulantang si Joe Big Brother? Malinaw na ito ay isang pampublikong alitan. Hindi makagalaw ang nakatatandang kapatid kapag tinitingnan mo siya, dalawin mo siya, paghihiganti ito, malinaw na paghihiganti. Ang walang hiya hanggang sa sukdulang bastos, ang panganib ng pagmumura. Nakakatakot, magaganti rin ang lalaking ito maya-maya. Minura ng isang grupo ng mga estudyante si Xia Ping, natigilan sila sa mga kilos ni Xia Ping. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kalokohan, at binaril pa nila ang isang taong hindi makagalaw. Nakakainis lang talaga ang nana. Halika kayo at ilayo ninyo si Zhou Taiyan, sabi ng referee sa kanya. Hoy! Di nagtagal, ilang estudyante mula sa mga sumusunod ang mabilis na binuhat ang walang malay na si Zhou Taiyan. Ilang patak pa, narinig ni Xia Ping ang prompt sound mula sa system, hate value dagdag 1, hate value dagdag 1. Hindi naman masama, hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng mahigit 300 hate values sa isang pagkakataon. Sapat na ang 100 para matubos ang North Guardian. Hinawakan ni Xia Ping ang kanyang baba. Mukhang masama pa rin naman.